Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng NCR for Sara Duterte. Pahayag ito ng vlogger na anti-Duterte, si Lovely Granada. Masamang prediction niya kay VP Sara sa 2028. Ito, kinumpirma ng Bisaya vlogger na si Lovely Granada na hindi na umano stable ang suporta ng mga taga-Visayas kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanyang post sa social media na may pangalang Laverete. Ayon kay Granada, pinagbasihan nito ang naging resulta ng publiko survey kung saan ay tumataas ang distrust ratings ng pangalawang Pangulo. In contrast doon sa survey ng Pulse Asia, na mas nasa simple majority pa rin mga Pilipino ang nagtitiwala kay Duterte. Dagdag pa ni Granada, pwede pa umanong makuha ang Visayas ng mga pink lawan sa 2028 sa halalan dahil ito umano ang swing state ng Pilipinas. May swing state pa, parang Amerika. Sa Amerika kasi, ang nagde-decide ng boto yung swing state. Kasi meron ng mga state. Example, California, ano bang California? Democratic state ito. Kahit balik-baliktarin mo pa, mananalo talaga ang Democratic candidate. Ano pa? I think Washington State, Democratic din. Kaya lang, mas marami, lalo na dito kay Trump, mas marami ang mga state na sure Republican. May mga mangilan-ilan lang na mga swing state. Nakalimutan ko na yung mga swing state. Yan ang binabantayan. Kasi, ang mananalo sa swing state, it's not sure kung Republican or Democratic na pabago-bago. Kaya nga swing state. Kaya itong sinasabi ni Lovely Granada na Visayas daw ang swing state. Ano ngayon? Sino ang mas paniwalaan natin? Si Lovely Granada o ang Pulse Asia Director na si Ma'am Ana Tabacunda? Sa isang interview, sinabi ni Professor Tabacunda na kahit mag-endorse pa ng kandidato si Pangulong Marcos, halos walang epekto. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa sa Mindanao and Visayas. Isinama ni Ma'am Tabacunda, ulitin ko, research director ng Pulse Asia, baluarte ni VP Sara ang Mindanao at Visayas. Kaya itong sinasabi ni Granada, karapatan niya yon kasi political blogger siya. She's entitled to her own opinion. Kaya lang, I totally disagree. Ang Visaya, hindi naman lahat hindi katulad sa Mindanao. Halos lahat sa Mindanao, it's a Duterte country. Kasi yung Pulse Asia survey, 97% ang trust rating ni VP Sara. Ganon kataas. Si PBBM, 10% lang ang may tiwala sa kanya versus 77% na walang tiwala. Kaya negative 67% ang net trust rating ni BBM sa Mindanao. Sa Visayas, ang trust rating ni VP Sara is 67%. So, mataas pa rin. Kaya I don't know kung ano yung sinasabi ni Lovely Granada. Tignan natin. It remains to be seen. Sana election na ngayon para tignan natin ang nag-react
1,600 ang nag-react. 1,500 ang tumatawa, 31 ang galit, 119 lang ang nag-like. Anong percentage yan? Nasa 2% lang ang naniniwala dito kay Lovely Granada. Ang 98% tinatawanan siya. O, sige, magbasa tayo sa mga comments. Wendell Hamili, sinong nagsabi? Solid Sara kami. O, taga Visayas ito. Gloria Mojica, lol, ikaw lang nagsabi niyan. Matet, mga Ruban, wow, ang galing naman, sinabi mo eh. Eh di wow na lang. Divina Orong, Solid Duterte. Raquel Mamakos, in your dreams, mind conditioning, mulat sa pool, Solid Duterte kami. O, taga Visayas ang ito ha. Mary Jane Olarte, ikaw lang ang nagsabi niyang. Susan Bacalso, Hilom Avatar, in your dreams. Janice Moleta, in your dreams, Lovely Granada. Buot, uroy ka. Pataka, Karaman, Lovely, sabi ni Edward Salvacion. Danilo Carrascal, Visayas and Mindanao, 90 to 95% solid Duterte. Kahit magtanong-tanong ka sa barangay or survey kayo sa social media. Kaya, itong 2028 election is just a matter of time. Malampasan lang ni BP Sara ang impeachment niya, especially this year. Pag hindi nila na-impeach this year, wala na. Mismo si ex-Senator Trillanes ang nagsabi, this year is their make or break. Pag hindi nila na-impeach si BP Sara, they cannot stop BP Sara from becoming a president. So, good luck, Lovely Granada. But don't worry, kasi si BP Sara, hindi siya yung makitid ang pag-iisip. Sabi niya, yung mga political detractors ko, walang problema yan. Normal yan sa politika. Kaya, kahit magpresidente na si BP Sara, okay lang ito, si Lovely Granada, pwede mong ituloy na batikusin ang mga Duterte. They understand. Dahil patas lumaban ng Duterte. Demokrasya tayo. Kaya wag nyong, sa mga DDS na tinatakot na daw si Lovely Granada, natatakot na daw siya dahil may bantang buhay niya. Wag nyo nang takutin si Lovely Granada. Karapatan niya yan na hamunin ni ang ating BP Sara ng isang debate. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. O so mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. O so among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga sin di pag yun ni mailisan. O so kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin.
So, Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So, unsa ra di imong panginabuhian, Kol? Umarag yapon. So, manguma lang ka, Kol. So, panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O, sige, Kol, salamat. Salamat.